Yo, what's up mga tol? Kamusta kayo? Anong balita? Kamusta na? So malamang kung pinapanood nyo tong video to ngayon, interesado na naman kayo doon sa title na nilagay ko mga tol. So about tutorial lang naman to, about editing. So sa mga hindi pa napanood nung unang in-upload ko dati, itong video to, how I edit my vlog. So basic tutorial lang yan mga tol. Kung hindi nyo pa napapanood, try nyo panoorin pag may vacant time kayo. Sana makatulong sa inyo. So ngayon mga tol, medyo konting advance lang ng konti doon sa naunang in-upload ko yung gagawin natin. Meron lang akong mga ituturo about layer, about overlay, effects, at saka kung ano-ano pa na lagi nyo nakikita sa vlog ko. For example mga tol, yung paano ko nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya. Tuturo ko sa inyo yun mga tol. Ano pa ba? Paano magpasabog ng confetti na ganyan. Yan. O for example, maglalagay ako ng picture ng bomba dito sa video ko. Yan, sumusunod sa kamay ko. Tapos lalagyan ko naman ng apoy itong daliri ko, parang ganyan. Yan, so mainit na yung bomba. Pwede mo na itapon niya kasi mainit. Yan mga tol, syempre sasabog yan. Ito pa. Sumabog na. So yun, mga ganung bagay lang mga tol. Ano pa ba? O kung paano ko pinapalabas yung tropa natin isa dyan, yung isang Makel. Oy, Makel, lumabas ka dyan. Ano yun? Wala, gusto lang tayo pakita dito sa vlog ko. Kala ko naman kung ano eh. Sige na, sige na. Okay na, pumasok ka na, pumasok ka na. Nasabihan pa tayo ng abala. At saka ito pa kung paano nyo gagawin mo kambalita yung video nyo, parang ganito. Yo, welcome to Makel TV News Report. Na sa ngayon, gagawa tayo ng isang editing tutorial na sana magustuhan nyo mga tol. Yan mga tol. Ayun, parang ganyan lang mga tol na lalagyan natin ng effects yung mga video natin para mas maging buhay yung vlog o yung video yung ginagawa natin. Kung interesado kayo mga tol, umpisa na natin itong video na to. So, let's go! Teka lang pala. Yung ibang nakikita nyo pa sa vlog ko mga tol, next time na natin gagawin kasi pag dinamihan ko pa masyadong haba pa. Marami pa akong inaaral mga tol dito sa editor na to. Marami pa akong gusto matutunan. So, ito mga ituturo ko sa inyo mga tol, ito lang yung alam ko na pwede kong i-share sa inyo na sana makatulong din sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagbablog, saka sa mga mahilig mag-edit ng video. So, let's go! Let's do this mga tol para ma-share ko rin sa inyo yung konting idea ko sa pag-edit. Let's go! Tol, bago natin umpisan to, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang gamit ko pa rin na editor ay itong KineMaster, which is editor siya sa Android phone. Kung gusto nyo i-download mga tol, lalagay ko yung link nung application, pati na rin yung without watermark para kung interesado kayo na gamitin, ma-download nyo. Mamaya mga tol, pagkatapos nitong tutorial na to, ibibigay ko rin sa inyo yung mga link kung saan ako nag-download ng video clip, audio clip, para makatulong na rin sa inyo mga tol. So punta na tayo sa editor ko, umpisahan na natin to. So ayan mga tol, andito na tayo sa editor ng cellphone natin, which is KineMaster. So kung napanood nyo nga yung unang tutorial ko, ilalagay ko sa description ng video, yung basic editing tutorial, malamang alam nyo na tong editor na to. So ang ituturo ko sa inyo unang-una mga tol ay yung kung paano ako gumagawa ng name tagging, yung pagtatag ko ng name sa mga tao sa vlog ko. For example, ito nga mga tol. Paano ko nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya. Tuturo ko sa inyo yung mga tol. So yan mga tol, kung napansin nyo sa una ng video, pinakita ko na doon kung anong itsura nung sinasabi ko dyan na pagtatag ng pangalan. So ngayon mga tol, actual natin kung paano ko siya nilalagay. So itapat nyo kung saan banda siya mag-uumpisa. Yan. So punta tayo sa layer mga tol. Piliin nyo yung text. I-type nyo kung sino yung itatag nyo. So dahil ako'y nandiyan dyan, lagyan natin Makel TV. Tapos, ayan na nga mga tol. Then, ang ginagawa ko kasi dyan, nilalagyan ko ng background color which is black. Yan. Usual text na ginagamit ko dyan mga tol, ito. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyo text na gamitin. Tapos, itapat nyo siya kung siya matatapos. Turo ko sa inyo mga tol, ano pa ba? Cut natin. So, paano siya sumusunod sa galaw ko tol? Kung mapapansin nyo dyan, paano ko nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya. Tuturo yung paano pagalawin yung object galing sa layer na papasunod din o kung saan nyo man gustong pagalawin. Pipinutin nyo lang itong parang susi sa gilid. Yan. So, i-move natin to mga tol. So, pindot natin parang susi sa gilid. Move natin forward.
Yan. Click-click nyo lang dyan. Yan. Tapos adjust nyo kung saan siya dapat gumalaw. Kung saan nyo siya gustong gumalaw. Yan. Tingnan natin, review ulit natin. Paano ko nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya. Tuturo ko sa inyo yung mga tol. Ano pa ba? Tol, nakita nyo napagalaw na natin na sumusunod sa akin. So balik tayo sa umpisa. Ang ginagawa ko kasi dyan, yung pinaka-umpisa niyan, nililiitan ko. Nilalagay ko doon sa may dulo ng kamay ko. Kasi doon siya papasok eh. Ako nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya. Tuturo ko sa inyo yung mga tol. Ano pa ba? Tapos yung out animation niya kung paano siya mawawala, pili na lang kayo dito. Ito yung ginamit ko. So snap close yung gamit ko. Yan. So ulitin natin. Paano ko nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya. Tuturo ko sa inyo yung mga tol. Ano pa ba? So lagyan lang natin siya ng sound effects mga tol. Ito yung usually nilalagay ko dyan. Meron ako ditong collection ng sound effects. Mamaya bibigay ko sa inyo yung link o yung site kung saan kayo pwede mag-download ng ganyan. Pero usually sa YouTube ko lang kasi kinukuha yan. May folder na ako dito. Naka-folder na yan mga tol. Ito. Yung pagtatag ng pangalan dito. Diba? Alam nyo kasi mga tol, ang gandahan dyan eh, nagmumukhang buhay yung mga object na nilalagay nyo o yung transition o kung ano mang nilalagay nyo sa video pag may sound effects. Kasi kung visual lang yan, tapos walang sound effects, parang ano eh, hindi siya ganong buhay. Kung lalagyan nyo ng sound effects, mas buhay na buhay. So tingnan nyo. Kung nilalagay yung pagtatag ng pangalan dito na kahit gumalaw-galaw ako sumusunod siya, tuturo ko sa inyo yung mga tol. Ano pa ba? So ganun lang yung ginagawa ko pagdating sa name tagging sa vlog ko. So mapunta tayo sa sunod mga tol. So ang sunod na ituturo ko sa inyo mga tol ay sa layer pa rin. Pero ang ituturo ko sa inyo mga tol ay kung paano gumamit ng chroma key o yung green screen. Sa unahan itong tutorial na to, yung pagpapasabog ko ng confetti, hindi yun talagang ganun lang yung basta-basta. Galing siya sa chroma key o sa green screen. Tingnan nyo, ito yung original video. Ng confetti na ganyan. Yan. Kung makikita nyo dyan mga tol sa video yan, wala naman ako talagang pinasabog na confetti dyan. So lalagyan natin mga tol. Ganito yan. So ang una, pupunta kayo sa layer, media. Kasi mga tol, meron na ako dito mga clip o mga video ng green screen na dinownload ko galing sa YouTube. So ito siya mga tol. Naka-folder na yan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol. Ito. For example, ito. Yan. Green screen. I-play ko siya. Ano pa ba? Paano magpasabog ng confetti na ganyan? Yun. Kung makikita nyo dyan mga tol, may video ako ng confetti tapos green background. Paano magpasabog ng confetti na ganyan? Yan. Yan. So, ang gagawin natin mga tol, gagawin natin transparent yung green para ang lumabas lang yung sumabog na confetti. So, ipwesto muna natin siya ng ganyan mga tol. So, paano maging transparent yan? Click nyo doon sa clip o doon sa nilagay yung layer, which is yung green screen na yan, na video. Then, hanapin nyo yung chroma key. Enable nyo. Select nyo dyan, green, kung ano yung kulay na gusto nyo gawin transparent. So, yung green nakalagay na dyan. So, yan mga tol, kita nyo transparent na. Pero, i-clear lang natin ng ayos. May adjustment dito para mas maklear nyo yung color. Makikita nyo dyan. Yan. So, example na mga tol ha. Pwede na ganyan. Yan. So, ika-timing nyo lang kung saan dapat siya lumabas. Na ganyan. Yan. Oops. Dito. Ang confetti na ganyan. Yan. Diba? So, dahil dalawahan yung ginawa ko dyan, mga tol, ang gagawin natin, duplicate lang natin yan. Click nyo ulit doon sa clip. Then, duplicate. Tapos, i-move nyo yung dinuplicate nyo sa kabilang side naman.
Testing. Ng confetti na ganyan. Yan. Diba mga tol? So for example, Ngayon, cut natin siya kung saan siya mawawala. Maikli lang kasi yung video clip na dyan. Tapos, kung anong animation siya mawawala, ipipade lang natin siya mga tol. Fade din lang natin yung isa. Para mawala yung confetti, parang fade lang. na ganyan. Yan. So for example, Mga tol, para mukhang buhay yung confetti, ano ba, may mga sound effects kayo dyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gawing sound effects dyan. Ang nilalagay ko dyan, eto eh. Meron ako dito eh. Sa sound effects mga tol, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Maraming pwedeng piliin sa YouTube. Maraming pwedeng i-download dyan ng mga non-copyright na sound effects. Yun yung ginagamit ko dyan mga tol. confetti na ganyan. Yan. So yan mga tol, yun na yung green screen at kung tawagin yung chroma key. So ang purpose ng chroma key na yun mga tol ay para i-transparent yung kulay na gusto nyo sa layer. Yung clip na galing sa layer o yung kahit anong bagay galing sa layer na gusto nyo gawing transparent, i-click nyo lang yung chroma key, enable nyo, tapos pindutin nyo yung kulay na gusto nyo transparent. So yun na yun mga tol. Sunod ko yung turo sa inyo mga tol, layer pa rin. Combination siya ng chroma key, layer movement, at saka overlay effect. So, umpisa na natin mga tol. So for example, maglalagay ako ng picture ng bomba dito sa video ko. Yan, sumusunod sa kamay ko. Tapos, lalagyan ko naman ng apoy itong daliri ko, parang ganyan. Yan, so mainit na yung bomba. Pwede mo na itapon niya kasi mainit. Yan mga tol, syempre sasabog yan. So yun mga tol, sa original video mga tol, parang nag-i-imagine ako dyan na may nilalagay akong kung ano-anong effect. Ngayon i-apply naman natin mga tol kung paano siya magiging buhay. So sabi ko nga niya, maglalagay ako ng bomba sa kamay ko. For example, maglalagay ako ng picture ng bomba dito sa video ko. Yan, Yan. So saan siya papasok? Saan ko ba sinabi? So may dinownload na ako dito picture ng bomba. Ito mga tol. for example, maglalagay ako ng picture ng bomba dito sa video ko. Yan, sumusunod sa kamay ko. So same procedure pa rin mga tol, katulad dun sa ginawa ko kanina sa name tagging. Select nyo lang yung clip, tapos pindutin nyo yung parang susi sa gilid. So umpisa natin kung saan siya mag-uumpisa. So dun sa labas, sa kamay ko. Tapos lagay lang natin dyan. Susunod lang natin doon sa galaw ng kamay ko mga tol. Medyo madetalye lang to kasi dapat talaga nasa timing siya. Para magmukhang makatotohanan mga tol. Ay, mahirap talaga to. Dapat madetalye kasi kada galaw kailangan mong i-timing kung saan talaga siya. So yun, hinagis ko siya doon. So tumaas to. Sa taas dapat to. Yan. Tapos bumagsak siya. Siyempre sasabog yan. So tingnan natin mga tol. So for example, maglalagay ako ng picture ng bomba dito sa video ko. Yan, sumusunod sa kamay ko. Tapos, lalagyan ko naman ng apoy itong daliri ko, parang ganyan. Yan, so mainit na yung bomba. So dyan mga tol, yung sinabi kong lalagyan ko ng apoy yung daliri ko. So mga tol, mayroon tayong gagamitin dyan na green screen pa rin, chroma key. So nag-download na ako dito mga tol ng green screen file. So pag pinili niyan mga tol, Itong daliri ko, parang ganyan. Yan, so mainit na yung bomba. so mga tol, di ba? Gagawin natin transparent yung green. Punta tayo, select niyo yung clip. Chroma key, enable. Ayan, adjust natin ng konti para mawala yung green. So tingnan natin mga tol.
Yan, so mainit na yung bomba. Pwede mo na itapon niya kasi mainit. Yan mga tol, syempre sasabog yan. Yan, so mainit na yung bomba. Pwede mo na itapon niya kasi mainit. Yan mga tol, syempre sasabog yan. So, yun. Tol, syempre sasabog yan. Bumagsak yung ano doon mga tol. Bumagsak yung bomba doon. So, dito naman natin i-apply mga tol yung sa layer, yung overlay. Sa editor na ito mga tol, maraming free na overlay dyan. Katulad nitong mga effects na yan. Ito yung gagamitin natin yung usok kunwari. So, ganito ang itsura niyan mga tol. Mga tol, syempre sasabog yan. So, yun yung itsura ng usok. Ngayon, papalitin lang natin konti. Yan mga tol, syempre sasabog yan. So, sumabog siya mga tol. Gagawin natin kung paano mawawala yung bomba na yon. Page lang. Mga tol, syempre sasabog yan. So, gagamitan ulit siya natin mga tol ng layer. Ito. Gawin natin transparent yung pagsabog. Chroma key ulit. Enable. Adjust. Tapos itapat natin dun sa sumabog. Tingnan natin. Yan mga tol, syempre sasabog yan. Syempre sasabog yan. Ito pa. Sumabog na. So, ganun lang mga tol, itatapat-tapat lang natin kung saan siya dapat lumabas, proper timing, para magmukhang buhay yung animation mga tol. Diskarte nyo na lang yan kung paano nyo gagawin. Napakita ko lang dito kung paano siya i-apply, kung paano siya nag-work. Pero ganun lang yan mga tol, lalaroin nyo lang talaga yung editor. So, i-review natin yung ginawa ko mga tol. So, for example, maglalagay ako ng picture ng bomba dito sa video ko. Yan, sumusunod sa kamay ko. Tapos, lalagyan ko naman ng apoy itong daliri ko, parang ganyan. Yan, so mainit na yung bomba. Pwede mo na itapon niya kasi mainit. Yan mga tol, syempre sasabog yan. Ito pa. Sumabog na. So yun, mga ganung bagay lang mga tol. So yan mga tol, ayun na yung sinasabi ko sa inyo na combination ng animation, layer, overlay, at saka chroma key. Madali lang din yan kung aaralin nyo. So mapunta naman tayo sa iba. Mga tol, lang tuturo ko sa inyo yung cloning o yung paano yung magpalabas ng kakambal nyo o nung kamukha nyo. O kung ano man tawag nyo dyan, no, yung replica nyo. So, ito yung original video mga tol. So kung paano ko pinapalabas yung tropa natin isa dyan, yung isang makil. Hoy, makil, lumabas ka dyan. Wala, gusto lang tayo pakita dito sa vlog ko. Okay na, pumasok ka na. Medyo weirdo tol, no? Kasi para ako nagsasalta mag-isa. Sa totoo lang, pag sinushoot ko yung ganyang eksena sa vlog ko, mukha talaga akong gago dun. Parang kausap ko lang yung sarili ko. So maghihintay ka lang ng konting oras dyan. Tapos pupunta ka naman doon sa kabilang eksena ng gagawin mo, which is yung clone mo, ikaw rin yung gagawa nun. Kasi nga, clone mo. Yan. Ano yun? Kala ko naman kung ano eh. Sige na. Bahala. Yan mga tol, kung nakita nyo dyan sa clip na yan, sinute ko siya ng isang beses lang. Ang importante dyan sa paggagawa ng clone mga tol, wag na wag nyo gagalawin yung camera nyo. At saka dapat may angle kayo na parang doon nyo pagtatagpiin yung video. Tingnan nyo kung napapansin dyan, nilagyan ko ng cartoon dito. Para dyan ko pagtatagpiin yung dalawang video na i-layer ko. So mga tol, napaka-importante sa pagkuklone na yung lightings at saka yung position ng camera ay wag nyo gagalawin. Isang makil. Hoy, makil, lumabas ka dyan. So yun, tinawag ko na yung makil. Paano ko papalabasin yung makil na sinute ko nga kanina ng the same time lang na pinuntahan ko rin pagkatapos kong i-shoot to. Isang video lang. So pupunta tayo sa layer, media, kunin natin yung clip, same clip na to. Ano ba yan? Ito. Hanapin nyo yung eksena na lumabas ako. So yan ang eksena niya mga tol. Isang makil. Hoy, makil, lumabas ka dyan. Yun, lalabas na siya doon. So para pantayin yan mga tol, select nyo yung nilay, yung inattach nyo yung video clip sa ibabaw. Then select nyo itong nasa gitna na to. Then side lang. Yan. Ngayon pwede nyo siyang i-move. Kagaya nga sabi ko sa inyo kanina mga tol, dapat may mga palatandaan dyan o yung pwede nyo pag-attach ng video para medyo hindi siya mahalata.
Ngayon, ang naging problema ko dito mga tol, yung lighting ko. Kung mapapansin nyo dito sa pinagpatungan ko ng video, dito, medyo light yung color, tas naging dark dito. May problema kasi yung lighting ko dito sa kwarto, hindi pantay, kaya ganyan yung kinalabasan. So, tingnan natin mga tol ha. Ito na yung itsura niya. Makel. Oy, Makel, lumabas ka dyan. Ano yun? Wala, gusto lang tayo pakita dito sa vlog ko. Kala ko naman kung ano eh. Okay na, pumasok ka na. Bahala. So, yun na yun mga tol, di ba? Nagmukha na siyang clone. Kaso nga lang mga tol, hindi ko na perfect dito sa anggulong to kasi yung sa lighting nagka-problema. Tingnan nyo, dark. Pero kung kayo mga tol, kung sakaling gusto nyo gawin to, ang payo ko lang sa inyo, dapat tama-tama yung lighting nyo. Tapos yung angle na pagdudugtungan nyo, itong pwestong yan, dapat meron diyang something na guhit o kung ano man na sa may angulo na dapat dyan yung pagdudugtungin na hindi siya mahalata. So ang last na ituturo ko sa inyo mga tol para sa tutorial na to, yung tungkol sa clip graphics. Kung napansin niyo doon kanina mga tol sa umpisa ng video to, pinakita ko doon yung clip na parang nagmukhang balita yung video. So ngayon mga tol, ituturo ko sa inyo kung paano magmumukhang balita tong video na to gamit lang yung clip graphics galing dito sa editor na to, sa KineMaster. So, ang unang-una mga tol, iselect nyo lang yung clip na gagawin yung mukhang balita. Then, may lalabas dyan na clip graphics. Marami dyan actually mga tol. Iba't ibang klase ng clip graphics. Merong ganto. Yan. Pero ang gagamitin natin mga tol, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung paano magmukhang balita. So, meron ditong news titles. Tapos, pili lang kayo dyan mga tol. Maraming iba't ibang klase dyan. So, ito yung ginamit natin mga tol. So, mapapansin nyo dyan, nakalagay na yung text na nilagay ko. Kayo na mismo yung bahalang maglagay ng text dyan mga tol. So, yan, nalagyan ko na yan kanina para hindi na magtagal. Yan na rin yung lalabas sa screen ng video mga tol. So, okay lang natin. Ito na itsura niya mga tol. Na-apply. Yo, welcome to Makel TV News Report. Na sa ngayon, gagawa tayo ng isang editing tutorial na sana So, kasi yung mga tol, mukha ng pambalita yung screen. So, ang magdadala lang dyan mga tol, yung sound effect. Download ako ditong background music na non-copyright, which is yung news music, something like that mga tol. Kayo na bahalang pumili sa YouTube kung anong music yung gagamitin nyo na pang tunog balita. So, ito yung napili ko mga tol. Meron akong dinownload dito galing sa YouTube. Yan. So, parang ganito. Yo, welcome to Makel TV News Report. Na sa ngayon, gagawa tayo ng isang editing tutorial na sana magustuhan nyo mga tol. Yan mga tol. Ayun, parang ganyan. So yun mga tol, yun napakasimple lang mga tol. Tapos ang magdadala na rin lang kasi dyan ay yung sound effects na ilalagay nyo. So ganun lang mga tol, napakasimple. So sa mga nagtatanong naman mga tol, paano ba isinisave yung video dito sa KineMaster? Punta lang kayo dito mga tol, yan, yung parang tatlong tuldok na magkakadugtong sa gilid. Then wala na kayong babaguhin dyan tol kasi yung resolution at saka yung frame rate niyan, yung application na mismo yung nagsuggest niyan, yung gamit nyo ng pang-edit yung nagsuggest niyan, kaya wala na kayong babaguhin dyan. Tapos pindutin nyo yung export, ayan mga tol, umpisa na mag-save yan. So pag nag-save yan, pupunta na sa gallery nyo. Yun lang yung mga tol, napakasimple. So malabas na tayo dito sa editor ko mga tol. So mga tol, yan lang muna may share ko sa inyo sa ngayon. So alam ko may magtatanong sa inyo, saan mo dina-download yung mga green screen na yon? Mga tol, dina-download ko lang siya galing sa YouTube. I-type nyo lang doon green screen, maraming lalabas doon. I-type nyo lang kung anong klaseng green screen yung gusto nyo. Tapos yung video downloader ko mga tol, itong online video converter na to. Nasa description na rin yung link. Ipipaste nyo lang dyan yung URL nung video na ito-download nyo galing sa YouTube. Ganun na rin sa sound effects mga to. Pili lang kayo ng mga sound effects sa YouTube, mga non-copyright sound effects. I-paste nyo lang din yung URL dyan sa online converter na yan. Tapos i-select nyo MP3 format, then download. Yun na yun mga tol, at mapupunta na sa gallery nyo yun. Tol, kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo lang sa comment box. Try ko yung best ko para ma-replyan kayo. So, hanggang dito na lang muna siguro tong tutorial video na to mga tol kasi masyado nang mahaba. Salamat sa mga nagre-request at sa mga nanood nung unang tutorial video ko. Ginawa ko to dahil na rin sa inyo mga tol. So, yun lang mga tol, no? Huwag natin pigilan yung sarili natin kung may mga bagay tayong gustong matutunan. Nabubuhay talaga ang tao para matuto. So, sa mga hindi pa nakasubscribe mga tol, click nyo na yung subscribe button. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload.
So hanggang dito na lang muna to mga tol. Kaya nga lagi ko sinasabi mga tol, stay positive lang, saka go lang sa flow ng buhay. So see you in my next tutorial or next vlog. Paalam.